Hey teachers, so we are now in another video to explain and give you sample MOVs for your NCOY. So for this video, ang pag-uusapan naman natin is yung ating NCOY 4.3.2 which is needed for teachers who will reclassify for Teacher 2, Teacher 4, and Teacher 3. So makikita po ito dito sa monitor, yung nakikita nyo po dyan. Teacher 2, 4.3.2, and Teacher 3 hanggang Teacher 4. So if ever you want more explanation about this, so pag-usapan po natin to sa video ito. So if you're going to apply, so kailangan nyo po yung portfolio annotation form. Ito po yung example. So for Teacher 3, and since ang topic natin is 4.3.2, ito po ay ang adapt and implement learning programs that ensure relevance and responsiveness to the needs of all learners. So, this NCOY ay makikita po natin sa ating previous RPMS. So, kung kayo po ay may mga RPMS dyan, alam ko naging busy na ang iba kakahanap ng kanilang mga RPMS. So, madali nyo po yung makikita. Kasi ang 4.3.2 ay dyan lamang po sa ating latest 2024 to 2025 PMES Objective 10. So ulitin ko po Objective 10 ng ating PMES for proficient teachers. So hanapin nyo na po dyan para madali nyo po makuha ang mga MOVs kasi ito po ay dapat nyong maipakita. So based from this, makikita nyo po dyan sa screen any one of the following MOV. So, itong 1, 2, 3, and 4, yan po yung mga MOVs na ipapakita nyo. Pili lang kayo dyan ng isa, pero dapat with annotation describing the relevance and responsiveness of the learning programs to the needs of all learners. Ngayon, ipaliwanag natin, ano po ba itong PPST 4.3.2 para sa iba na medyo nako-confuse pa. So, itong 4.3.2, this is all about ito ay tungkol sa kung saan the teacher changes or adjusts lessons, activities, or programs so they fit the learner's real needs, abilities, and situation. So, ang goal nito is to make sure what is taught is useful and relevant and can help all types of learners. So, kaya kumbaga maging responsive. Example. So, bigyan po natin ng example. For example, if our learners are slow readers, we give extra reading support or simpler text. Nagkakaroon tayo ng mga remediation. Or ano ba ang mga learning programs ng DepEd that we implement in our classroom? So, yan po yun. So, kumbaga, nagkakaroon tayo ng mga changes. Nag-a-adapt tayo base sa kailangan ng needs ng ating mga estudyante. Okay, so, punta na po natin yung mga sample MOVs. Isa lang po, but then, if you can provide all this, mas maganda. So, unahin natin ang PhilIRI as one of the MOV. So, PhilIRI, as we all know, the Philippine Informal Reading Inventory. So, ang gagawin nyo lang, hanapin nyo ang PhilIRI na ginawa ninyo, i-attach nyo yung PhilIRI result, and make an annotation. I-connect nyo siya sa PPST 4.3.2. So, here, ito po yung ating sample na annotation. So, kung ano po yung mga Philippine or ang mga DepEd learning programs na in-implement for the year, yan po ang ilagay nyo. Ito po ay sample lamang PhilIRI. Okay, next. Yung paggamit natin ng mga activity sheets. So, alam naman natin, di ba, that sometimes we use activity sheets instead of using modules because sometimes we want to make our lessons more flexible or more fine or okay to our learners. We want to connect the lessons to local context. So, meron tayong mga activity sheets na ginagawa. So, ako po, as one of the writers in our division, so gumawa kami ng activity sheets, particularly in science. So, ako po, ito yung pinagamit ko sa aking mga estudyante. Ayan. So, ito po ay isang patunay that as a teacher, we should be responsive to the needs of our learners. Kayo naman po, kahit hindi kayo halimbawa ang gumawa, but if you used it in your classroom, then pwede nyo pong gawin yan.
lagyan nyo lang po ng annotation. So, gaya po nito na annotation, i-connect nyo sa PPST 4.3.2 or sa objective. Yan, pwede na po yan. Next, another MOV. Integration of flexible delivery modes. So, yan po yung sample dyan. I-pause nyo lang para mas makita nyo po. Another one, as a teacher, we usually do this. Contextualization of learning materials. As we all know, our learners today are not that so similar to the learners before. So, kailangan natin ngayon mas mag-adjust. So, ginagawa natin to. Na minsan nag-contextualize talaga tayo ng mga learning materials, ng lessons. Pwede kayo dito maglagay ng pictures. Then, again, annotation lang po ang kailangan dyan. Yan po. Next, another additional support for the MOV. Ito po, accomplishment report ng PhilErie implementation. So, kung PhilErie ang pinili ninyong ipakita, gawa kayo ng accomplishment report. And much better kung may pictures yan. Yan, prepare ninyo, then approve or noted the principal. Next, accomplishment report naman sa paggamit natin ng activity sheets or modules during blended learning. So, gamit na rin to kasi kadalasan may mga times that we have to shift our learning to blended kasi kung may mga hindi inaasahan. Yan. Yan po yung sample nating accomplishment report. Okay, so kung ito po ay naipakita natin, meron tayo niyan. For sure, this PPST 4.3.2 is always good or you will get a perfect score for this. So, yan lamang po. Thank you for watching and sana nakatulong po tayo sa lahat. God bless!